Okay, in this video, pag-usapan naman natin ang schema markup or schema markup generator. Pero bigyan ko muna kayo ng overview kung paano ba or saan ba ginagamit ang schema markup. So kung bago kayo sa SEO, isa to sa mga strategy na pwede nyong i-implement para sa schema markup. Although schema markup is hindi siya part ng ranking system or ng ranking algorithm ni Google, pero ang naitutulong ng schema markup is to add CTR or click-through rate. Kumbaga, pampaganda to ng click or pampaganda to ng data na pine-present sa Google. So in short, to cut the long story short, para mas maging clickable yung website or yung meta description, meta title nyo sa Google search. So ngayon, bigyan ko kayo ng example kung ano ba yung schema markup. Okay, so kung makikita nyo rin sa Google, nag-search na lang ako. So makikita nyo, ito yung isang example, without schema markup to, with schema markup. So parang parehas lang naman sila. Okay, so ito na lang. So kung makikita nyo, hindi lahat ng website is merong mga ganitong ratings or review, May mga, lalo na kung e-commerce kayo, napakalaking bagay nito sa products nyo. Lalo na kung good products yung inaano, tapos marami kayong review. So, malaking tulong siya. Ang ginagawa ng schema markup is pinapalabas niya yung mga extra added data ng nasa website nyo. So, makikita nyo to, may mga reviews, tapos yung iba pa rito is yung sa, site links or yung mga ganyan na tinatawag, Meron pa dyan yung mga products, pwede nyo rin palabasin. So, maraming iba't ibang klase ng schema, which is, check din natin kung paano siya ginagawa. So, ito, makikita nyo, most likely sa e-commerce to, makikita nyo kung magkano, tapos kung may stock ba siya, so lumalabas yun siya dyan. So, in that way, if ever, makikita na kagad ng users. So, again, ang goal ni Google is to satisfy the users. Kapag kasi Google, let's say, nag-click ka ng mga 2 or 3 websites, ibig sabihin, yung website na present mo or yung data na present mo is hindi sapat yung information. Kaya bumababa yung CTR or yung click-through rate mo. So ngayon, balik tayo rito sa schema markup generator, So yung mga iba't ibang klase. Merong articles, merong breadcrumbs, event, FAQ page, how to, job posting, local business, organization, person, product, recipe, video, and website. So, ano ba yung mga use cases nito? So, unahin natin to. Pag article, of course, ito yung mga sinulat yung article or, nakalagay naman dito, news article or blog posting ba siya. So, if i-fill up nyo lang lahat ng mga details dito na kailangan, so, hanap tayo ng website. Say, hanap tayo ng article dito. Check natin yung blog. Tapos, click lang natin to. Okay, ang sabi rito, article type. So, dahil blog posting to, blog post. URL is natin. Headline. So, ito yung headline. Image URL. So, copy nyo lang tong image address. To short description of the article. So, kadalasan ang kinukuha rito sa short description is yung excerpt Pero, for the sake of this example, copy na lang natin tong first paragraph. So, author, person. Author is, alam ko may author dito. So, wala. Let's say, lagay mo lang dito, author, Ellie. Tapos, yung author URL, make sure na nandun siya sa website. So, publisher, kung meron mang publishing or publisher. Publisher logo, URL, kung meron din, yung URL ng logo, Tapos, kung anong date. Tapos, ngayon, i-validate natin to kay Google. So, itetest nyo lang to. Tapos, check nyo tong reach, test, and test code. So, ang ginagawa ni Google dito is binabalidate niya muna kung may error ba doon. So, nakita nyo, valid naman, pero meron ditong one non-critical issue. Ibig sabihin, hindi naman impactful yung gagawin nyo. So, missing lang siya. Optional lang naman. So, ngayon, pag nakopy na to, so, kakopy nyo lang siya, tapos, ipipaste nyo na siya yung code doon sa let's say, sa WordPress, Sa WordPress, meron na tayong mga ginagamit. Pero ipakita ko na lang din sa inyo for the sake of this example. So, itong website na to. So, by the way guys, itong website na to is bago pa lang. So, bago siyang business ko. And kung interested kayo or meron kayong expertise, so naghahanap ako ng mga tao na may experience sa marketing, sa AI, sa automation, web developer. So, yan, check nyo na lang dun. Okay. So, makikita nyo, ito yung pinaka-dashboard, So, pwede kayong gumamit ng mga plugins na tinatawag. So, yung plugins, ito yung, kumbaga, additional tools dun sa loob ng resources. So, add new plugin. Let's say, wala kayong idea sa pagkukode. Hindi nyo alam kung saan ipipaste. Pero, ang schema, lagi siyang pinipaste
no, doon sa header. Okay? So, code. Type lang natin, code. So, lalabas naman yan. So, ito, WP code, instant header, and footer. So, pag nakita nyo na yung WP code na yan, so, update lang natin. So, na-install ko na siya. No, punta na kayo dito sa install plugins, tapos activate nyo na lang siya. Okay? Okay. WP code light. So, code snippets. Tapos, add new. Tapos, add your custom code. Tapos, ipipaste nyo lang itong code. Okay? Next natin to. Yan, dito. Nandiyan na siya. Tapos, HTML snippet. Tapos, make sure nandito siya sa site-wide header. Okay? Kasi, ang nangyayari dyan, ito yung HTML or ito yung code na nilagay nyo, no? Tapos, ito yung article or yung blog post, no? Mas una munang babasahin ni Google yung nilagay nyo na about saan yan, ano yung data na pine-present. Okay? So, ganun lang. Pag click nyo yan, click nyo lang tong active, then save snippet. So, huwag nyo kalimutan na lagyan ng title. So, marami pang iba't ibang schema. Merong breadcrumbs. So, ang breadcrumbs naman is ginagamit ito para i-guide yung mga tao or additional navigation. So, yun yung use cases niya. So, sa event, kapag let's say, meron kayong concert na gaganapin, no? May mga client na ganyan. FAQ page, ito pinaka madalas na ginagamit. So, let's say, hanap tayong website na may FAQ. Doon na lang sa example ulit. Hanap tayo. Alam ko, ito, FAQs. So, halimbawa, meron kayong ganito, no? Mga content, FAQs. So, mas maganda, mailalagay nyo siya rito sa FAQs para maintindihan ni Google na hindi siya content. FAQ siya. Okay? How to. Itong how to, medyo minimal lang to gamitin. Pero in case na kailanganin nyo, andito yan. Kailangan nyo lang ilagay kung ano yung step-by-step process. Let's say, how to build a house or how to build a car, how to build an iPhone. Mga ganong bagay or guides, no? Kumbaga. Job posting, ito, okay din to. Job posting, nilalagay to kapag, let's say, meron kayong hiring sa company. So, lalagay mo siya dyan. Local businesses, ito, pinakagamit na gamit, no? Lalo na kapag local SEO, dapat meron laging ganito. Local business. So, madali na siyang fill upan, lalo na kapag merong Google Business Profile. So, ganun lang naman, local business, ano yung ano niya, mamimili kayo dyan. Tapos, yung name, image URL, which is pinakita ko naman sa inyo kanina. So, latitude and longitude is dito na lang yan. Papakita ko sa inyo kung paano. Let's say, hanap tayo ng Arma sourcing. Okay. So, i-click nyo lang to, yung red arrow. So, pag-click nyo yan, right-click, tapos copyhin nyo to. Ito yung latitude tsaka longitude. Okay? Tapos, paste nyo yung latitude, tapos, paste nyo reload. Tanggalin nyo tong comma. Tapos, get geo coordinates. So, automatic na siya na makukuha. Okay? Organization. Ganon din naman, lalo na kung isang organization na may social profile. So, maganda to, lalo na kapag meron ng Wikipedia si client, no? Magkakaroon kayo ng knowledge base. Let's say, ano ba yung knowledge base na yun? Si Union Bank. So, may mga ganito. Henry. Okay, so ito yung knowledge base na tinatawag ko, no? May about, may biography, ayan. Nakakatulong itong organization para ma-achieve to. Pero, it depends pa rin kay Google. Wala pa rin kasiguraduhan, no? Pero ang pinaka best way para magkaroon kayo ng ganito is again to have a Wikipedia page. Pero siguro mga 60%, no, makakatulong siya. Okay, person, lalo na kung merong specific person sa website nyo. Products, ito sa mga e-commerce. Recipe, sa mga naglulutong site. Video. And of course, yung website. So, yung website, ito yung site link search box na tinatawag. So, site link. Example. So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura ng site link. So, ito yung tinatawag nating site link. So, kung makikita nyo, no, ito yung data. Although naka-add siya, sa SEO, pwede natin siya ma-achieve. Pero, depende kay Google kung paano niya i-aggregate. So, lagi pa rin tayo nagde-depend kay Google kasi sila naman ang nasusunod dyan kung gusto nila ipalabas or hindi. Pero, in case na, let's say, ginawa mo to, sinunod mo, makikita mo na ito yung magiging result. No? Ito yung pinaka-main website, tas may additional ka pa. Ibig sabihin, malaki yung sakop mo sa SERP or search engine results page or itong Google mismo. No? Ito yung SERP na tinatawag. So, makikita mo, malaki yung sakop niya. So, mas mataas na yung CTR mo is mag-improve. So, yun lang naman yung mga use cases, no? So, kung may mga questions kayo about sa schema, kung paano pa siya na-i-implement, feel free to comment at sasagutin ko naman. So, yun lang. And kung interested kayo sa one-on-one coaching, available na siya. So, yung details nasa baba na lang. And see you sa susunod na video.